Sa nakaraang kwento ay natapos tayo kung saan tuluyan ng nalampasan ng ating bida ang kanyang human immortal tribulation at matagumpay na umangat ang kanyang cultivation level sa third layer immortal realm. Subalit kahit na nagtagumpay na si Qin Yan na maging ganap na immortal ay hindi pa rin niya magawang maging masaya sa kadahilanang sinabi sa kanya ng Beast Hide drawing na matututunan lamang niya ang paraan ng muling pagbuhay kila Princess Meow Meow at Jiang Bilan kapag nagawa na niyang maging ganap na immortal, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan. Maya-maya pa habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pambihirang phenomena sa loob ng kanyang katawan na tila ba may kung anong bagay ang gustong kumonekta sa kanya. Nalipat ang kamalayan ni Qin Yan sa kanyang Divine Sea of Consciousness kung saan nagpakita sa kanya ang isang purple crystal, sabay tinawag siya nitong Panginoon at sinabi na ilang libong taon na daw siya nitong hinahanap at ngayon ay natagpuan na niya siya sa secondary lower realm. Dagdag pa ng purple crystal na malaki na daw ang pinagbago ng ating bida at hindi na siya katulad ng dati at ang isang kagaya niya ay hindi na pinapahintulutan sa mundong ito, kaya naman dapat daw ay hindi na siya bumalik pa. Bukod pa dyan ay pinaalalahanan din siya nito na kapag tinangka pa niyang bumalik ay gagawin niya ang lahat upang pigilan siya. Matapos ang mga babalang ibinigay ng Purple Crystal ay mas lalo pa itong nagliwanag senyales ng kanyang pagpapaalam at bago ito tuluyang umalis ay nag-iwan siya ng mga salita at sinabi na hindi daw dapat kalimutan ng ating bida ang mga ibinigay niyang babala at kailangan nitong tandaan na siya ay isang. Bago pa tuluyang matapos ng Purple Crystal ang kanyang sasabihin ay tuluyan na itong naglaho at naiwan na lamang si Qin Yan na nakahawak sa kanyang noo, gayong sa pag-alis nito ay nag-iwan naman ito ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang Divine Sea of Consciousness. Habang unti-unting ibinabalik ni Qin Yan ang kanyang kamalayan ay naging malaking palaisipan naman sa kanya ang boses na nagmumula sa Purple Crystal at kung sino at ano ang mga ibig sabihin ng mga sinabi nito. Matapos ang eksena sa ating bida ay nalipat naman ang tagpo sa Land of Chaos kung saan naroon ang makapangyarihang Empress na payapang nagko-cultivate, gayong nalalapit na rin ang kanyang pag-angat bilang isang Nine Heavens Supreme. Gayunpaman habang nagko-cultivate si Empress Feiyu ay bigla na lang nagkaroon ng reaksyon ang kanyang red string na nagkukonekta sa kanilang dalawa ni Qin Yan, kaya naman bahagya siyang napatihil sa kanyang ginagawa para alamin ang dahilan nito. Habang pinagmamasdan ni Empress Feiyu ang kanyang red string ay bahagya naman niyang naramdaman ang tribulation of past lifetimes ni Qin Yan, kaya naman nagbigay ito sa kanya ng malaking palaisipan kung bakit bigla na lang itong nagpapakita. Muling nag-isip ng mas malalim ang makapangyarihang Empress at tumatakbo sa kanyang isipan ngayon na sa kanyang pagkakaalam ay napagdaanan na ni Qin Yan ang cycle of 10 times reincarnation at bumalik na ito sa pinakaumpisa. Subalit may isa pang tumatakbo sa kanyang isipan na baka ang nagparamdam na tribulation of past lifetimes ay hindi kay Qin Yan na buhay kundi ang buhay ng God of War Battle Spirit. Ilang sandali pa ay nalipat na naman ang eksena sa Yunluo Ancient City at dito ay kalmadong umiinom ng mainit na chow ang isang elder nang bigla na lang niyang maramdaman ang isang malakas na nilalang na ilang libong milya lamang ang layo sa kanyang kinaroroonan. At ang nilalang na kanyang naramdaman ay ang taong matagal na niyang hinahanap, gayong may hinala siya na nagawa na nitong ma-awaken ang tinatago nitong tunay na lakas, kaya naman kailangan niyang magmadali at agad itong mapuntahan. Seryosong tinawag ng elder ang isang cultivator na abalang nagpapahinga rin sa kapehang kanilang kinaroroonan, sabay sarkastiko itong inutusan na ibigay sa kanya ang hawak-hawak nitong immortal sword. Hindi na hinintay pa ng elder na makasagot ang cultivator at pasimpleng ikinumpas lamang niya ang kanyang palad at sa isang iglap lang ay nawala sa mga kamay ng cultivator ang kanyang immortal sword, dahilan para labis niya itong ikagulat. Matapos makuha ng elder ang immortal sword ay agad na siyang tumalikod, sabay inihagis niya ang isang pills refine art technique sa cultivator kapalit ng pagpapahiram nito sa kanya ng immortal sword. Ang cultivator ay hindi na nagbalak pang magreklamo, gayong naramdaman niya na sobrang lakas ng elder, kaya naman magalang na lamang niya itong tinanong kung anong gagawin niya sa kanyang espada. Sa tanong ng cultivator ay may nakakalukong ngiti naman itong sinagot ng elder at mayabang na sinabi na mayroon lamang siyang papaslangan, at pagkatapos niyang sumagot ay mabilis siyang naglaho ng parang bula. Matapos ang eksena sa Yunluo Ancient City ay bumalik naman ang tagpo sa Sky Tiahwang Sect kung saan patuloy pa rin ginaganap ang kompetisyon ng Battle of the Strongest Immortal.
Habang pinagmamasdan ni Kyuhong ang ginagawang pag-angat ng ating bida sa third layer Earth Immortal Realm ay manghang-mangha siya dito gayong sa loob ng 10,000 na mga taon ay si Qin Yan pa lamang ang nakagawa ng ganitong pambihirang bagay sa mga younger generation. Sa kabilang banda naman ay galit na galit pa rin ang mga patay gutom na elder sa ginawang hindi pagsunod sa kanilang mga utos nila Wu Sheng at Yan Qingyan at ngayon ay nagsisisi na silang naging mga core disciple pa ito ng kanilang mga sect. Maya-maya pa isa pang elder ang sumulpot na lang bigla sa kanilang harapan at kalmado nitong tinanong ang dalawang hangal na elder kung bakit sobra silang nagagalit sa pagkakaroon ng dalawang magagaling at maipagmamalaking mga disciple. Dagdag pa ng elder na wala dapat ipag-alala ang reincarnation sect at daw execution gate kung sakaling wala silang maging tagapagmana sa hinaharap gayong sinusunod lamang ng mga genius expert ang nilalaman ng kanilang mga puso. Mabilis na napatigil ang dalawang hangal na elder gayong ang dumating lang naman na elder ay walang iba kundi ang Vice Patriarch ng Sky Tiawang sect na si Vice Patriarch Huayu kaya naman labis-labis ang kanilang pagkagulat. Maging si Ming Jiugong ay nagtataka kung bakit personal pang nagpakita ang Vice Patriarch ng Sky Tiawang sect sa ganitong klaseng pagtitipon at naghihinala siya na baka naparito din ito dahil kay Qin Yan. Muling nagsalita si Vice Patriarch Huayu at kalmado niyang ipinaliwanag sa lahat ng naruroon na nagpakita na daw ang mga Supreme Flowers at ang ibig sabihin lamang daw nito ay kinikilala na si Qin Yan ng Great Tao of Heavens and Earth. Dagdag pa niya na hanggat walang masamang hindi inaasahan na mangyayari kay Qin Yan ay pagdating daw ng hinaharap ay hindi malabong maging isa ito sa mga Nine Heavens Supreme gayong hindi daw bababa sa 10 katao ang may kaparehang pambihirang talento ng ating bida sa buong Nine Heavens Immortal Realm kaya naman may maliwanag daw itong kinabukasan. Maya-maya pa matapos ang pagpapaliwanag ni Vice Patriarch Huayu ay may bigla na lang umatake sa defensive array realm of the Sky Barrier ng Sky Tiawang sect na tila ba gusto niya itong wasakin para makapasok kaya naman gulat na gulat ang lahat sa biglaang pangyayari. Napasigaw ang mga lokal ng lungsod dahil sa sobrang takot gayong nayayanig ang kanilang lokasyon sa bawat pag-atake ng hangal at batid nila na ang tangi lamang hindi nakakapasok sa defensive array realm of the Sky Barrier ay ang mga kalaban ng kanilang sect. Si Vice Patriarch Huayu ay naalarma na rin gayong nararamdaman niya na hindi biro ang tinataglay na lakas ng hangal at alam niya sa kanyang sarili na higit pa itong mas makapangyarihan kesa sa kanyang ngunit hindi pa niya matukoy ang totoong level nito subalit ang tanong niya sa kanyang isipan ay sino ang magtatangkang kalabanan ang kanilang sect. Nalipat ang eksena sa itaas na bahagi ng lungsod at ipinakita na nga kung sino ang may kagagawan ng mga pag-atake at ito ay ang misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara dahil naramdaman niya na naririto lamang si Qin Yan sa loob ng Sky Tiawang sect. Habang muling naghahanda para umatake ay mayabang pa na sinabi ng hangal na ang ganitong klaseng barrier ay hindi daw siya magagawang mapigilan para paslangin si Qin Yan. Nang makita ni Vice Patriarch Huayu ang inihahandang susunod na atake ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara ay nakumpirma na niya na ang lakas nito ay nasa antas na ng isang Nine Heavens Supreme kaya naman mas lalo siyang nagulantang kung ano ang pakay nito sa kanilang sect at kung bakit gusto nitong paslangin si Qin Yan. Mabilis na nagbigay ng utos si Patriarch Huayu at seryosong sinabi sa kanyang nasasakupan na ang lahat ng cultivators na may level ng Heaven Immortal Realm pataas ay kailangan gawin ng lahat upang protektahan ang kanilang lungsod at huwag hahayaan ang hangal na makapasok sa kanilang teritoryo. Nang marinig ng mga cultivator ang ibinigay na utos ng kanilang Vice Patriarch ay agad naman nila itong naunawaan kaya naman isa-isa na silang kumilos at naghanda sa maaaring susunod na mangyayari. Si Vice Patriarch Huayu ay hindi na nagsayang pa ng oras at agad na siyang umatake habang nasa labas pa ng barrier ang misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara at ginamit niya ang Tao of the Sky Immortal Mountain kung saan isang dambuhalang bundok na pabulusok ang bigla na lang sumulpot sa itaas ng patay gutom na hangal. Nang makita ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara ang ginawang pag-atake ni Vice Patriarch Huayu ay hindi man lang siya kinabahan bagkus ay tinuwanan lamang niya ito sabay iwinasiwas niya ang kanyang sandata patungo sa dambuhalang bundok at sa isang iglap lang ay nawasak niya ito nang wala man lang kahirap-hirap pati na rin ang Realm of the Sky Barrier. Dahil sa ginawang pag-atake ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara ay bahagyang napasukan ng dugo si Vice Patriarch Huayu senyales na naapektuhan din ang kanyang katawan at nagtamo ng kaunting pinsala sabay napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na ganito daw ba talaga kalakas ang isang Nine Heavens Supreme.
Pansamantalang tumigil ang misteryosong nilalang upang kausapin silang lahat ng nasa ibaba at seryoso niyang sinabi na naparito lamang siya upang paslangin si Qingyan at kung susubukan daw ng kahit na sino man sa kanila na pigilan siya ay lahat daw sila ay kanyang papaslangin. Matapos ang mabibigat na pagbabanta ng patay gutom na hangal ay bigla na lang may lumabas na malakas na liwanag mula sa kalangitan na ikinagulat ng lahat ng naruroon kasama ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara at kasabay ng boses na sinasabi na ang lakas daw ng loob nitong pumasok sa kanilang teritoryo. Maya-maya pa ay tuluyan na ding nagpakita ang isang elder na may dilaw na kasuotan at may daladala itong napakalakas at nag-uumapaw na aura at dagdag pa niya na ang lakas daw ng loob ng hangal na gumawa ng kalapastanganan sa kanilang Sky Tiahwang sect. Nang makita ng mga cultivators ang pagdating ng elder ay labis-labis ang kanilang kasiyahan sabay tinawag nila ito sa pangalang Supreme Changshao ang patriarch ng Sky Tiahwang sect at isa din sa mga Nine Heavens Supreme ng buong Nine Heavens Immortal Realm. Ang pagdating ni Supreme Changshao ay hindi pa din nagpabago ng desisyon ng hangal at mayabang pa niyang inulit ang kanyang sinabi habang nakatutok dito ang nag-aapoy niyang sandata na hanggat wala daw makikialam sa pagpaslang niya kay Qingyan ay walang masamang mangyayari sa kanilang lahat. Nang makita ni Supreme Changshao ng mas malapitan ang teknik na ginamit ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara ay agad niya itong nakilala at ang abilidad nitong e-transform ang daw patungo sa Immortal Flames ay kakayahan daw ni Ninth Immortals. Kaya naman nang makumpirma na niya kung sino at kung gaano kalakas ang hangal na sapilitang pumasok sa kanyang teritoryo ay hindi na siya nagpatumpik-kampak pa at agad na siyang naghanda para umatake at makalipas lamang ang ilang sandali ay walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang napakalakas at nag-uumapo na enerhiya patungo sa patay gutom na hangal. Sa kabilang banda naman nang makita ni Ninth Immortal ang ginawang pag-atake ni Supreme Changshao ay iniangat lamang niya ang kanyang sandata para depensahan ang kanyang sarili at nang tuluyan ng magtama ang kanilang mga atake ay nagresulta ito ng napakalakas na pagsabog sa kanilang paligid ngunit makikita rin na pantay lamang ang una nilang naging salpukan. Ang naging malakas na salpukan ay bahagyang nagbigay ng bahagyang pagkabahala ni Supreme Changshao para sa mga nilalang na kanyang nasasakupan kaya naman inutusan niya si Vice Patriarch Huayu na ilikas na ang ibang mga cultivators pati na rin si Qingyan at dalahin ito sa ligtas na lugar gayong lubhang mapanganib na ang kanilang kinaroroonan ngayon. Ang naging utos ni Supreme Changshao ay mabilis naman na naunawaan ni Vice Patriarch Huayu kaya naman agad na siyang kumilos para puntahan si Qingyan ngunit habang papalapit siya dito ay nakita naman niya na hindi pa ito tuluyang nagigising at batid niya na hanggang ngayon ay nasa kalagitnaan pa din ito ng pag-unawa sa ginawa nitong pag-breakthrough at kung bigla niya itong gagambolin ay baka may mangyari ditong hindi maganda. Ilang sandali pa ay nakuha na ni Vice Patriarch Huayu si Qingyan at tuluyan na rin itong nagkaroon ng malay dahil sa paulit-ulit nitong pagbanggit sa kanyang pangalan at nang unti-unti nang bumabalik sa kamalayan ng ating bida ay seryoso niyang sinabi dito na wala na silang oras gayong kailangan na nilang umalis sa lugar na ito. Nang marinig ni Qingyan ang boses ni Vice Patriarch Huayu ay dahan-dahan siyang tumayo subalit sa kanilang likuran ay nakapagpakawala na pala ng isang malakas na atake ang hangal habang mayabang nitong sinasabi na hindi daw mapipigilan ng walang kwentang Vice Patriarch na katulad niya na itakas sa kanya ang kanyang pagkain. Bago tuluyang tumama ang atake ng hangal ay nakapag-activate pa si Vice Patriarch Huayu ng hand seal technique gamit ang kanyang sariling Dao Art para protektahan ang kanilang mga sarili at nang tumama sa kanila ang atake ng hangal ay matagumpay niyang nasalag ito at bahagya lamang silang napaatras sa hindi kalayuan. Gayunpaman kahit na nagawang salagi ni Vice Patriarch Huayu ang atake ng patay gutom na hangal ay muli na naman siyang napasukan ng dugo sa kadahilanang sa bawat ginagawa niyang pagdepensa ay gumagamit siya ng napakaraming enerhiya at sa puntong ito ay unti-unti na ring nauubos ang kanyang lakas. Ang naging pagsuka ng dugo ni Vice Patriarch Huayu ay labis namang ikinabahala ni Qingyan at hanggang ngayon ay naguguluhan pa din siya kung ano ang nangyayari ngunit dahil walang oras para magpaliwanag si Vice Patriarch Huayu sa ating bida ay nagpakita na lamang siya ng katatagan upang mabawasan ang pag-aalala nito sa kanya. Nilingon ni Qingyan ang misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara para kilalanin at alamin kung may nagawa ba siyang kasalanan dito ngunit nang makita niya ng mas mabuti ang hangal ay hindi niya ito makilala at wala din siyang matindaan kung kailan siya nagkaroon ng atraso sa isang Nine Heavens Supreme at gusto siya nitong paslangin. Si Supreme Changshao ay mabilis na nagtungo kila Vice Patriarch Huayu upang alamin ang kalagayan nito at nang makumpirma niya na maayos lamang ang kanilang kalagayan ay sinubukan niyang kausapin si Ninth Immortal.
Seryosong sinabi ni Supreme Chang Shao sa hangal na kahit na anong gawin nito ay hindi niya magagawa ang kanyang pinaplano kay Qin Yan kaya naman inutusan na lamang niya itong umalis sa kanilang lugar at kakalimutan na lamang daw niya ang lahat ng nangyari. Subalit matapos magsalita ni Supreme Chang Shao ay tinawanan lang ulit siya ni Ninth Immortal sabay sarkastiko siya nitong tinanong kung sa tingin ba daw nila ay magagawa nila siyang pigilan. Ang tanong ng hangal ay seryosong sinagot ni Supreme Chang Shao at sinabi na aminado siya na bahagyang magkalayo ang agwat ng kanilang lakas kaya naman kung usaping labanan ay daha daw siya dahil sa tinataglay nitong Tao of Immortal Flame subalit sinabi din niya na hindi lang siya nag-iisa na pwedeng lumaban sa hangal. At nang maramdaman ni Supreme Chang Shao na wala talagang balak na tumigil si Ninth Immortal ay napilitan na siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ang nais mangyari ng hangal. Nagsimulang bumanggit ng mga ancient mantras si Supreme Chang Shao at isinama niya ang Desolate Lighting Dao Art kung saan lumabas ang anino ng isang makapangyarihang nilalang at kasunod nito ay ginamit naman niya ang isa sa pinakamalakas niyang atake na tinawag na The Eight Realms Dragons at sabay-sabay na sumugod ang 8 Legendary Spirit Dragon habang binabalot nito ang kanilang buong katawan ng napakaraming malalakas na kidlat. Ang Eight Realms Dragons ay tinitipon ng buong kapangyarihan ng Realm of the Sky at may kakayahan itong harangin at labanan ang kalaban kahit pa isa itong Nine Heavens Supreme sa loob ng ilang mga oras subalit para kay Ninth Immortal ay isang malaking kalukuhan ang gamitin ang ganitong klaseng kapangyarihan laban sa kanya. Upang ipamukha ang agwat ng kanilang kakayahan at magbigay na rin ng kaunting aliw sa kanyang sarili ay naisipang makipaglaro ni Ninth Immortal kay Supreme Chang Shao kaya naman bahagyan niyang ipinitik ang kanyang daliri upang tapatan ang inihanda nitong atake. Matapos niyang ipitik ang kanyang daliri ay bigla na lang lumabas ang isang malaking black hole at nilamon nito ang isa sa pinakamalakas na atake ni Supreme Chang Shao nang wala man lang kahirap-hirap. Nang makita ni Supreme Chang Shao na ganun lamang kadali tinapatan ng hangal ang kanyang ginawang atake ay pinagpawisan siya ng malamig dahil sa labis na pagkabigla ngunit pinili pa rin niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya kaya naman muli siyang naghanda para umatake gamit ang Bell of Heaven Rules. Mula sa kalangitan ay mabilis na bumulusok pa ibaba ang dambuhalang kampana na pinapalibutan ng napakalakas na kuryente at mga kidlat habang si Ninth Immortal naman ay nakahanda lamang na saluhin ito. At nang tuluyan ng makalapit ang atake ni Supreme Chang Shao ay madali lamang itong winasak ni Ninth Immortal gamit ang kanyang sandata ngunit mabilis na kumalat sa kanyang katawan ang napakalakas na kuryente kaya naman bahagya din siyang nasaktan dito. Dahil sa nangyari ay unti-unti nang naiinis si Ninth Immortal gayong nararamdaman niya na wala ding balak na sumuko si Supreme Chang Shao dahil sa patuloy na paggamit nito ng malalakas na teknik. Sa kabilang banda naman ay iniisip ngayon ni Supreme Chang Shao na mukhang wala na siyang pwedeng ibang gawing solusyon kundi summon ang Will of the Sky Spirit at ang Spirit ng Tiahuang Realm upang matulungan siya nito sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay tuluyan nang isinagawa ni Supreme Chang Shao ang proseso ng pagsasummon sa dalawang makapangyarihang spirit kung saan mas lalong tumingkad ang paglabas ng iba't ibang kulay ng kanyang napakalakas na aura. Ang sumunod naman niyang ginawa ay inilabas niya ang mga Immortal Talisman na siyang kukumpleto sa proseso at tuluyang magpapalabas sa dalawang makapangyarihang spirit at sa huling mga Ancient Mantra na kanyang binanggit ay nag-transform ang mga talisman sa asul na enerhiya at pulang enerhiya at sa puntong ito ay handang-handa na si Supreme Chang Shao na ibuhos ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring nagpakita sa eksena sila Will of the Sky Spirit at si Tiahuang Realm Spirit at sa kanilang paglabas ay batid na agad nila kung bakit sila tinawag ng Patriarch ng Sky Tiahuang Sect. Nang makita ni Ninth Immortal ang ginawang pag-summon ni Supreme Chang Shao sa dalawang makapangyarihang spirit ay naging mas interesado siya na makipaglaro dito ngunit para sa kanya ay hindi pa rin ito sapat para siya ay mapabagsak. Upang tapusin na ang pananaginip ng gising ni Supreme Chang Shao ay ginaya ni Ninth Immortal ang pagsummon ng mga makapangyarihang spirit subalit ang kanyang ginawa ay higit pang mas nakakabigla gayong ang teknik na ginamit ni Ninth Immortal ay nagawang tawagin ang 10 pinakamalalakas na primordial deities. Gulat na gulat sila Tiahuang Spirit nang makita nila ang 10 primordial deities at bagamat halos pantay lamang ang kani-kanilang lakas ay hindi naman sila uubra sa dami ng bilang nito kaya naman ilang saglit pa ay sunod-sunod na malalakas na atake ang kanilang tinanggap at pinaglaruan lamang sila ng mga primordial deities hanggang sa wala na silang nagawa at naubusan na lamang sila ng pag-asa.
Nang makita ni Supreme Chang Shao ang nangyari sa mga legendary spirit ng kanilang sect ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala na ganito lamang ang mga sasapitan nito. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon ng malaking palaisipan ang ating bida dahil sa kanyang pagkakaalam ay ang leader ng 10 primordial deities ay ang kanyang God of War battle spirit kaya naman iniisip niya ngayon kung anong koneksyon ni Ninth Immortal sa kanyang God of War at nagagawa niyang summon ang mga ito. Bumalik ang eksena kay Ninth Immortal at ngayon ay hindi na siya natutuwang makipaglaro kay Supreme Chang Shao gayong batid niya na wala na itong ipapakitang kakaiba dahil nagamit na nito ang mga tinatago niyang alas kaya naman napagdesisyonan na niyang tapusin ang kanyang plano. Sa isang iglap lang ay bigla na lang sumulpot si Ninth Immortal sa likuran ni Qin Yan habang nakahanda na siyang ito ay paslangin subalit mabilis naman itong naramdaman ng ating bida pero alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya ito magagawang maiwasan pa. Naalala ni Qin Yan ang binilin sa kanya ng God of War battle spirit na maaari lamang niyang tanggalin ang seal ng God of War kapag kailangan na niya talaga at ngayon ang pagkakataon na iyon. Subalit nang tatanggalin na ni Qin Yan ang God of War seal ay hindi naman ito nagre-respond sa kanya na para bang pinipigilan talaga nitong lumabas sa hindi malamang dahilan. Dahil bigong mapalabas ni Qin Yan ang kanyang God of War battle spirit ay nagtagumpay naman si Ninth Immortal sa kanyang inihandang atake at sa lakas ng atakeng kanyang ginawa ay tumilapon ang ating bida ng sobrang layo. Dahil sa nangyari kay Qin Yan ay unti-unti nang nauubusan ng pag-asa si Supreme Chang Shao subalit bigla na lang siyang nakarinig ng boses mula sa kanyang itaas at pag-alit nitong sinasabi sa hangal na si Ninth Immortal na wag itong masyadong makampante na walang kayang pumihil sa kanya dito sa Sky Tiawang Sect. Nang marinig ni Supreme Chang Shao ang boses na nanggagaling sa kaniyang itaas ay umaliwalas ang kanyang muka at mabilis niya itong nakilala dahil ito ang boses ng kanyang master kaya naman muli siyang nabuhayan ng pag-asa. Si Ninth Immortal ay mabilis na binuksan ang Void of Space gayong batid niya na hindi ito ang oras para kaharipan ang master ni Supreme Chang Shao subalit bago siya tuluyang umalis ay may pang-asar pa niyang sinabi na huli na ang lahat gayong matagumpay na niyang naisagawa ang kanyang pakay. Nalipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyang sumusuka ng napakaraming dugo at ang kanyang katawan ay lubha talagang nagtamo ng matinding pinsala gayong ang pinuntirya ng hangal ay ang kanyang Dao Foundation na pinaka-importanteng kailangan ng isang cultivator ng Nine Heavens Immortal Realm. Patuloy na namimilipit sa sakit si Qin Yan at habang tumatagal ay mas lalong nalalagay ang kanyang buhay sa hindi magandang sitwasyon gayong pati ang kanyang immortal soul ay pahina na ng pahina at ilang sandali pa ay tuluyan na ring bumigay ang katawan ng ating bida at pabagsak siyang nawalan ng malay. Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan malalaman natin kung ano ba talaga ang tunay na ginawa ni Ninth Immortal sa ating bida at kung bakit niya ito nais paslangin. Bukod pa dyan ay may malungkot na balita ang malalaman ng mga kaibigan ni Qin Yan at tungkol ito sa sinapit niya mula sa mga kamay ni Ninth Immortal at ikakatuwa naman ito ng mga patay gutom na hangal gayong mukhang natupad na ang kanilang hinihiling. Sa susunod din nating kwento ay iaanunsyo na kung sino ang nagwagi at nagkamit ng titulo ng pinakamalakas na immortal sa younger generation ng Nine Heavens Immortal Realm at higit sa lahat ay magbabalik na ang mga peerless genius na kinain ng ownerless heaven pattern ng ating bida. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.